Alright, so I'm going to demonstrate how to design a full sublimation polo shirt using Adobe Photoshop. And this is actually my final output. And dito sa right part, here are the folded layers. Okay, which consists po ng lahat ng design na nakikita po ninyo sa inyong screen ngayon. So, I'm going to give the instruction here dito sa ngayon para, again, to identify sino po yung mga estudyante talaga na nakikinig or nagbibigay ng time para panoorin po itong ating recorded discussion. Okay? Sa lahat po ng nagpa-approve na draft, lahat po kayo ay iisang polo shirt template po ang gagamitin ninyo. So, sa mga estudyante na t-shirt yung na-approve sa draft or t-shirt yung design na ginawa sa draft po ninyo, as is pa rin naman yung design pero i-convert nyo lang po or itong template lang po ng polo shirt ang gagamitin ninyo. Ito po siya. Okay? So, this is the back and this is the front. Ito po yung gagamitin ninyo. Ito po mismo yung i-insert ninyo sa Photoshop or i-import ninyo dito sa Photoshop para lagyan po ng design na na-approve ko sa draft ninyo. Nakakaintindihan po ba tayo? So, ito po mismo yung gagamitin ninyo. So, kung kulay red po yan, kung kulay blue man po yung ginamit ninyo at ito ang kulay na i-provide ko sa inyo. So, i-discuss ko dito mamaya kung paano natin siya pwedeng palitan ng kulay. Okay? So, again, ito po ay i-upload ko mamaya sa description box sa ating, sa YouTube, no? Kung saan ko po i-upload itong ating recorded discussion. Okay? So, I hope malinaw po sa inyong lahat. And, bago ako mag-proceed, as you can see, yung sample template natin na gagamitin, okay, so hindi siya basta 2D lang. Okay, so visible yung mga folds dito. Actually, pag i-zoom mo yan, visible yung texture ng polo shirt na gagamitin po natin. And dito sa ginawa ko na design, ayan, kung i-zoom po natin, visible din po yung texture, visible yung mga lukot or mga folds ng polo shirt. And that makes our design realistic. And I expect that your output is also as realistic as possible. So, mukha talaga siyang t-shirt. Hindi lang siya basta pinatong or hindi siya mukhang tawag dito, hindi siya mukhang parang in paint lang. So, I expect na mas quality po yung output na magagawa po ninyo. Okay? So, I think we can start. My Photoshop is already open. So, sa inyo, in your case, the first step is to open your Photoshop. And then, in my case, it is already open. So, I'm just going to click File and then click New or Create New. So, ang width na ginamit ko po dito is 3,000 pixels and 2,000 for the height. And the orientation is landscape. Resolution is 150. Color mode is RGB 8-bit. And for the background contents ay white. So, before you proceed to create, so, syempre, lagyan muna natin siya ng file name. So, this is polo shirt design. And after that, at okay na po, ang preset details natin, click create. Okay? Then next, mag-i-import na ako. So usually, ang ginagawa ko every project, nagka-create ako ng folder. For the folder ng polo shirt, nandun lahat po ng kailangan ko at gagamitan ko for the polo shirt designing. At para hindi mahirap sa akin na hanapin at syempre nagda-download po tayo ng mga images, no? And para hindi siya cluttered yung mga mabilis hanapin yung mga kailangan po natin. So, hindi ko na siya i-import, drag and drop na lang po natin siya, then press enter. Ay, bakit back ito? Sa main tayo, sorry. Front main muna, mamaya na natin ayusin yung, mamaya ako na asikasuhin yung sa back. Okay.
Kapag i-disable ko si background, merong sariling background itong image po natin. And kailangan po natin tanggalin yan. Sa previous discussion ko, marami na po akong way sa inyo kung paano mag-remove ng background. And this is another way to remove the background in the image. So first, make sure na nakaselect po yung layer ng front main. And then punta kayo dito sa taas kay select and then subject. And it will automatically select the subject. And click po ninyo itong nandito sa baba, the layer mask. Okay? And then, wala na po yung ating background. And then, after that, i-convert natin siya into smart object. Balik natin yung background. And okay na po siya. Ayan na siya. Ngayon, ang susunod natin na gagawin, kung makikita po ninyo, ito ay super light na gray yung kanyang kulay. At ito ay dark gray naman. So, ang gagawin po natin is, since gray po yung kulay ng shirt, ang gagawin po natin dito is babawasan natin yung brightness, contrast, levels nitong ating polo shirt design para ma-achieve po natin yung lighter color. At para ma-achieve natin yon, okay, so make sure nakaselect yung front main. Punta kayo dito kay image, i-adjust po natin yung kanyang brightness and contrast. Pagpapunta tayo ng left, nagda-darken yung color. Ayaw natin yan kasi ang gusto po natin is lighter. So, set natin yung brightness ng 150. Case-to-case basis po yan ha, kung ano po ang kulay na kailangan po ninyo. Okay, so play with the image po. And then, contrast. So, syempre, pag pumunta sa kaliwa, nagda-darken yung color. So, i-set natin dito pupunta sa kanan. So, around 70. 70 kasi yung ginamit ko doon sa isa kanina. And then, click enter. Then, nakita niyo itong arrow up. Collapse niyo lang po yan para hindi masyadong marami nakikita po natin dito sa background. Okay? So, after ng brightness and contrast, make sure selected ulit si front main, image. I-adjust naman po natin yung kanyang levels. So, okay, so let's set natin siya ng 25. Dito is 100. So, medyo na-achieve na natin yung kulay na gusto po natin. And then, click OK. So, collapse natin. And then, i-double click po natin yung front main and we are going to duplicate the layer. Hindi ko na i-rename. Front main, copy na lang din siya. And then, palitan natin yung blending color mode or the blend mode. Change natin into multiply. And then, decrease natin yung opacity ng 30. So, ginagawa ito para kapag nag-insert po tayo ng designs natin, mas realistic siya. And then, enter. Okay, so, multiply, opacity is 30. And then, duplicate po natin ulit yung layer. Front main copy 2 na yung kanyang pangalan. So, instead na multiply kanina, gawin natin ng overlay. And then, ibalik natin yung opacity ng 100. Okay. Press enter. Tapos, punta tayo dito kay blending options. And then, let's play along with the underlying layer. Okay, so let us achieve yung kulay na gusto natin. Ito, ayoko yan. Siguro, okay na yan. 112, and then, press OK. So, once naayos na po natin yung mga effects para sa front ng ating polo shirt, ang gagawin po natin, isa-select natin si front main copy 2, and then front main copy, and then I am just going to group them. So, pwede naman po itong i-click ninyo yung folder dito, or pwede namang Ctrl+G. Okay, and then i-rename natin. This is the front effects. And then press enter. Okay? So, balik natin tayo dito kay front main. So, ang gagawin po natin ay
itong design na ito. Ngayon, I suggest class na mag-design kayo in a separate file. Okay, so halimbawa ito, no, naka-separate siya. So mag-create lang kayo ng panibago. Halimbawa, ang size ng width ay 2,000, height is 1,000, then create. Baligtad. Saglit. Okay, file, new. Okay, so width ay 1,000, and then height, tama ba ako? 2,000. Okay, create. Okay, so pwede kayong, dito na po kayong mag-create ng mga designs ninyo, yung mga patterns ninyo, dito nyo na po ilagay para mas mabilis po, ano. So, hindi ko na, ito ay downloaded lang ito sa internet ito. Pero syempre, meron kayong sariling pina-approve na design. So, that's why you are required to create that in a separate. So, pwede naman, I suggest na nasa-separate na file kayo gumawa kasi mas madali po yun na i-insert later on. Okay? So, this is just another task para sa inyo to create the designs in a separate file. So, in my case, hindi ko na po kailangan. So, assume na ito na po halimbawa yung ginawa natin, pero this is downloaded from the internet. So, itong design po na ito. So, para hindi na po humaba yung ating discussion. Ano? So, ito na. Halimbawa, assume ito na po yung design na nagawa ninyo. And then, ang gagawin po natin, okay, pupunta tayo dito kay Object, Rectangle Tool. And then, iselect po natin itong Front Main. Okay, any color will do. And then, remove natin yung stroke. Press Enter. Tapos, tatago ko lang siya. Pero make sure na naka-select itong rectangle 1. So, tinago ko lang siya para kitang-kita ko po yung canvas na ipe-pen tool ko. Okay? And then, Alt, tas scroll. Tapos, press nyo yung space para mabilis sa inyo na ilipat-lipat. Okay. Alt, tapos yung scroll para ma-zoom in and out. And then, press itong space para yan. Malipat-lipat po natin. And then, gagawin ko po ito. Okay? Itong front design. So, ang gagawin ko lang, saselect ko si pen tool. Okay, so magpe-pen tool tayo. So, you can skip the part dito sa pen tool. Ayan. So, babakatin natin. Ipe-pen tool natin. Tandaan, dapat nandito kayo sa rectangle na ginawa po ninyo kanina, ha? Tapos, press Alt. Tapos, click nyo lang po ito para bumalik dito. Hanggang saan ba yung ginawa ko? Wait lang. Okay, so lang pa siya dito. Sige. Trace lang natin yan all the way. So, commonly, ginagawa ko yung sa pen tool, ito, tinatapat ko siya kung saan yung susunod na ititrace ko. Halimbawa ito, pupunta na ako dito. Yan, so tapat ko lang siya dyan.
Balik natin. Huwag natin konti. Hindi pwede. Dito. Then, turo natin kung saan yung next. Dito lang. Kailangan nyo ng tiyaga dito talaga. Huwag nyo mamadaliin. Ay, teka, parang mali na yung ginagawa ko. Wait lang. Sorry. Sorry, mali. Ito pala tayo, sorry. Masakwelyo na ako kanina. Ay, nasa anong tawag dito? Anong tawag dyan? Sa manggas. Dito lang pala tayo sa loob. Sa inner part ng shirt. Okay.
Alt. Pesto natin siya dito. Okay. So, ayan na. Naselect na natin yung inner part. Balik natin siya para makita natin. So, selected na. So, usually, as you can see, nagpatong tayo dito ng rectangle. Tapos, in-trace natin itong t-shirt. Ay, yung polo shirt. No? Yung inner part nitong kasi ito lang yung lalagyan natin ng design. So, kung kanina umabot na ako dito sa manggas, itong nakaselect na to, ito lang po yung part na gusto nating merong design. So, ang gagawin po natin dyan, yung pen tool natin, and then press po ninyo si control tsaka si enter. Okay, si control muna, then press enter. As you can see, selected na po yung ink pen tool natin kanina. Yung area ng polo shirt, nagagawan po natin or dito natin i-insert yung design later. And then, i-click po ninyo itong layer mask. Okay? So, ayan na siya. Okay? Tago natin. Lahat. So, ayan na po siya. So, yan po yung, dyan tayo maglalagay ng, dito natin ilalagay, no? Dito natin ilalagay mamaya. Okay, so dito sa rectangle part na to na ing pen tool natin. And para gawin yon, we need to convert itong rectangle 1, no, into smart object. Okay, convert to smart object, then global click po natin, and then go to file, place embedded, and then iselect na po natin yung design na ilalagay po natin doon sa inner part ng polo shirt. So, ito. And then, click nyo lang po yung place. Then, press enter. So, kung makikita po ninyo, nakapatong lang siya. Okay, control T natin. Nakapatong lang po yung image na to dito po sa ginawa natin. Control S ninyo. And then, click nyo yung place. Pag balik nyo po dito, ganyan yung itsura niya. Ayaw po natin na ganyan. No? Hindi po ganyan yung ina-expect natin. Okay? So, ang gagawin po natin, ipapasok po natin itong image na to dito. So, paano yan? Click nyo po itong image and then right-click, create clipping mask. Ayan na siya sa loob. Okay? Pumasok na po siya sa loob po nito. Then, Control S ninyo para mag-reflect dito. Ayan na siya. Okay? So, after that, i-rename natin siya na inner design. Okay, inner design, para hindi tayo malito mamaya. And then, blending mode, gawin po natin, i-click natin into sa multiply. So, ganyan kasi yung itsura niya kanina. Okay, so naka-normal siya, at kapag pinalitan natin ng multiply, so ganyan na po yung kanyang itsura. Okay? So, nagawa na natin itong unang part na to. Susunod na gagawin po natin, uulit-ulitin lang po natin yung ginawa natin kanina. So, pares ba? Ay, hindi. Nasa taas siya. Ito ay nandito sa taas. Okay, ang gagawin lang naman po natin is i-adjust lang po natin. Double click nyo po ulit. Nandyan siya. And then, Control T. Press ninyo yung shift para tataas. Okay. Ayan siya. Enter. I-save ninyo. Control S. Or dito, file, tapos save. Okay? And then, magre-reflect na po siya yan. Dito. Pares na ba? Okay, so yan po, no? Parehas na po sila. Exit nyo na yan.
Okay? So, this is the inner design. Now, susunod na gagawin po natin is ito. Itong sa baba. Ganon din po kung paano natin ginawa ito kanina. Insert kayo ulit ng rectangle tool dito. So, make sure na cover po ninyo yung lalagyan po ninyo ng design. And then, any color will do. Pero dito na lang tayo sa medyo lighter color. And remove the stroke. Okay, 0px. Tapos, hide na naman po natin siya. And then, pen tool ulit. Okay, select pen tool. Tapos, ayan, anuhin natin yung lalagyan natin ng design. Sobrahan nga natin para sumasobra na naman ako. Dito lang tayo. Nandito lang. Okay. So, yan lang yung lalagyan natin ng design. So, yan lang po yung sinelect natin. And then, unhide natin ulit. And then, Control-Enter para ma-select natin. Then, layer mask. And then, after that, right-click po natin, convert to smart object ulit. And then, double-click natin. And then, i-insert na natin po yung file na kailangan po natin. So, go to File, Place, Embedded. And ito lang din yung ginamit ko. Then, place po ninyo. So, ang ginagawa ko, ito kasi yung kailangan ko, itong lines dito sa baba. Niro-rotate ko muna siya para mabilis ko siya malocate later. And then, enter. Same, right-click natin, and then create clipping mask. Command T para ma-adjust natin. Tapos rotate natin. And then, okay. Enter. Control S. Tignan natin kung nag-reflect na siya. Andito na siya. Okay. So, ayan na po siya. So, again, the blending mode, multiply, para makita natin yung mga texture. Sorry. Ayan. Ayan o, yung texture ng ating polo shirt. Okay? So, pangalan natin siyang left lower. Okay? Kahit ano na yung pangalan nyo dyan, as long as kaya nyo pong ma-identify or maintindihan yan. And then another, ito namang part na to, same kung paano natin po ginawa kanina. Okay. Palitan natin ng kulay, but any color will do. Okay. Asin natin itong stroke. Tapos, i-hide natin ulit. Same process. Punta ulit tayo dito kay pen tool.
Okay, unhide natin. Tapos, Control-Enter to select. Then, create layer mask. Then, pangalanan natin, right lower. Okay, and then right-click ninyo, convert ulit to Smart Object. Then, double-click natin. Set na naman po natin yung design natin. File, place embedded. Same, ito pa rin. And then, okay, ayusin ko muna siya para hindi ko siya hanapin mamaya. Ayan. Press enter, right-click po ninyo, and then create clipping mask para pumasok siya doon sa mask layer natin kanina. Okay, and then Control T para ma-resize natin. Okay. Pasok ba lahat? Rotate natin konti. Enter, Control S. Then let's see. Ayan na po siya. Sit lang natin sila. Basta nakasave sila. Ayan. And then again, blending mode from normal to multiply. Okay, so ayan na siya. And next na gagawin po natin is itong nandito sa manggas. Okay. So, same pa rin po kung anong ginagawa natin. Again, another object. Select natin yan. And then, any color. Okay, remove natin si stroke. Then, i-hide natin pala, I mean. And then, zoom natin for pen tool. Okay, and then select si pen tool. Ayan na. Ito naman po yung ating ipe-pen tool. Yung area, napapalitan natin ng, or mag-i-insert tayo ng design. Okay. Unhide ulit natin. And then, Control. Then, press Enter to select. And then, add layer mask. Right-click natin. Convert to Smart Object. Double-click po natin. File. Place embedded. And this time, ito naman. Yung ilalagay po natin. Enter natin. Right-click natin yung image. And then, create clipping mask para pumasok siya doon sa ating mask layer. And then, Control T para ma-adjust po natin. Or, ito lang kukunin ko, tinatago ko yung dragon. Ayan. Pag okay ka na, Control S mo, save mo, and then, ayan na po siya. So, syempre, hindi dyan natatapos. Punta tayo sa normal, instead of sa blending mode, gawin po natin siyang multiply. So, ayan na siya. Okay, ayan na po yung ating design. Same na ulit, gagawin po natin siya ulit dito sa kabila. Ito po ay left manggas. Ayan, bahala na kayo magpangalan. Okay, and then another. Para sa right naman, okay, unhide natin, hide natin, sorry. And then, pen tool. Walang katapusang pen tool. Okay, alam niyo na kung bakit pen tool ang una nating ginawa.
And then, unhide natin. Control-Enter to select. And then, create mask, layer mask. Right-click, convert to smart object. Double-click. And then, file, embedded, place embedded. Then, another, insert natin to, place, enter, right-click, create clipping mask. Command or Control-T to resize. Then, enter, Control-S. Check natin. Ayan na po siya. Okay, so as you can see, kapag hindi siya naka-normal yung blending mode niya or the color mode, the blend mode, naka-normal, hindi natin nakikita itong nasa likod. That's why we need to change the blending mode to multiply. Okay, so right na manggas. Okay, and then, okay na. Ano po? Ay, tool. Okay, so okay na. May kulang pa. So, ang kulang na lang po natin ay ito. Okay, so para kasi siyang jersey na polo shirt. Ganon yung design na to. So, punta tayo dito again. Alam nyo na po ito, text. So, ilagay nyo dyan. Command A, Control A pala. Then, palitan natin ng kulay. Dito tayo sa color white. Then, okay. So, place natin siya sa, sorry. Place natin ito sa center. Okay, so syempre pagpapalitan niya ng font. Okay, double click nyo lang po and then dito. So, Echo Fridge Free yung ginamit ko. And this is in the size of actually 90 yan. Ba't naging 90? Okay, so ayan na siya. Okay na po tayo sa front. Okay, ayan na yung front po natin. Same na po siya dito. Set natin. Okay, same na siya dito. Okay, so next naman po na gagawin natin is yung back. Okay, so ang design ng back ay ito. Same lang actually, parehas lang ng design sa harap, ang likod. Kasi nga full sublimation po itong ginagawa natin. So, insert na natin si back. So, i-drag and drop lang po natin siya. Kasais na ba sila? Okay. Dito natin siya ilagay. So, enter po natin. Pero bago pala ako maglagay ng back main, front effects, but open tong front effects. Ilalagay ko muna sa folder itong lahat. Itong text, shift. Okay, select nyo po lahat ng ilalagay natin sa folder. And then, ayan. So, this is the front. Front design. Okay, and dito naman yung para sa back. Create na tayo agad ng folder. Ayan. So, para malinis, then move na lang natin to sa loob. Okay. So, for the back design, mas matindi yung kulay niya actually compared sa So, medyo meron din na adjustment. So, ulitin natin yung ginawa po natin dito sa front. So, ang gagawin po natin ay, again, press niyo yung Alt, tapos i-select nyo to, yung back main. Ayan. Nawawala lahat na nakaselect, diba? Ibig sabihin, ito lang po yung gusto natin na naka-unhide. Okay, so ayan. And then, as you can see, meron siyang background ulit. So, ganun po ulit sa ginawa natin. Punta kayo kay select. And then, subject. And it will automatically select the subject. And then, press ito.
Okay, si mass. And then, right-click po natin ulit. And then, convert natin to into smart image or smart object. And then, after natin dyan, punta ulit tayo kay image, adjustment, brightness and contrast. So, tignan natin. Papuputiin po natin sila ulit. Okay, subukan natin. Contrast. Okay. Then, select ulit image, adjustment, levels. So, kung 25, siguro 150. Then, okay natin. Collapse natin. Right-click natin. And then, duplicate natin yung layer. Kagaya po ng ginawa natin kanina, ha? And then, okay, multiply. Set natin yung opacity ng 30. Press enter. And then, right-click ulit natin. Duplicate natin yung layer. Back main, copy to na siya. Overlay. And then, back natin yung opacity sa 100. Okay. So, enter. So, itong tatlong to, mali. Punta muna tayo dito kay blending options. And then, adjust natin yung underlying layer. So, lagyan natin siya. Wait nga lang. Okay. So, play along with that, no, sa mga ganun po. Hanggang ma-achieve po ninyo yung gusto ninyo. Okay. Then, select natin ulit itong dalawa. Tapos, lagay natin, create tayo ng folder sa loob. Back effects. Okay, select nga natin lahat. Okay, so inilabas ko si back effects. Nasa loob kasi siya ni back design para mabilis ma-identify later. And then, ayan na siya. Okay? So, same ba sila ng kulay? Okay, same naman po sila ng kulay. Then, kung ano po yung ginawa ko kanina, ganun po ulit yung gagawin natin. Punta po tayo ulit. Make sure na nasa back main kayo. Nakaklik si back main. And then, okay, so ulit, dito po tayo. Any color. And then, alisin natin to sa stroke. And then, unhide natin. Okay, pen tool po tayo ulit. Okay, so, trace naman natin po yung inner back for the back design. Hopefully, naiintindihan na po ninyo kung bakit pen tool ang una po nating activity. Labo wala nakikita. Dami kasing curve to eh.
Teka, naliligaw na yata ako. Sorry. Dito lang tayo. Balik natin. Dito. Check ko nga yung back. Sama ba? Okay, kasama. Sige. Okay. So, after nyan, same, unhide natin. And then, Control, Enter, create layer mask. Right-click natin ulit, convert to Smart Object. Then, double-click natin, insert na natin, Place Embedded, and then, insert natin ito ulit. Okay, so, press Enter, right-click, and then, create clipping mask. Control T. Yan. Then, press ninyo yung shift, lalo kapag ganitong bitin. Kasi kapag hindi nyo i-press yung shift, ayan, nag-a-adjust pati yung dito. So, ang gagawin lang natin is hihilahin natin siya. Shift. Ito na yun. Ano nangyari? Shift. Ayan. Ayan o. Ito lang yung bumababa. Okay. And then, enter. Command S. Control S. Then, check natin. Okay. So, andito na po siya. Ito na yung back design natin. So, here, back design. And then, from normal, multiply. Okay? So, ito naman ulit, itong dalawa, and then last na ito. Okay, 4 pa yung gagawin natin. Same process po. Rectangle, ito munang maliit. And then, okay na yung red. Naka-hide naman eh. Hide natin. Then, pen tool. Alt, tapos scroll po ninyo yung mouse na ginagamit ninyo para automatically natin ma-zoom. Okay. And then, unhide natin ulit. Control Enter. Create clipping mask. Create layer mask or add layer mask. And then, right-click natin. Convert to Smart Object. Double-click natin. File. Place Embedded. Then, insert po natin ulit ito. Okay. So, rotate ko muna siya ulit. Para mabilis ko siyang mahanap mamaya. Then, enter. Right-click.
create clipping mask, Control T. Okay. Rotate natin. Okay na yan. Enter, Control S. And then, exit nga natin to. Okay, so andyan na po siya. Lower. Lower left. Normal, multiply. Okay, another. Punta tayo ulit dito. Ito ulit. Okay, paulit-ulit lang yung ginagawa ko actually. And hide natin. I mean. Tapos, pen tool ulit. Yan. Walang katapusang pen tool tayo today. Okay. And then, Control Enter. Add layer mask. Right click. Convert to smart object. Double click. File. Place embedded. Okay, place. Maliikot ko. Enter, right click, create clipping mask. Control T. Yeah. Okay. Then, enter, Control S. Then, ayan na po siya. Then, normal, multiply. Okay, right, lower right. Next. Dalawa na lang. Hide natin. Press Alt, scroll. Press natin yung space bar. Yan, para lalabas yung kamay. Maganyan-ganyan natin. Hindi natin tayo pupunta dito. Oops, sorry. Control Z. Pen tool.
Okay. Control Enter. Right natin. Mass. Right click. Okay. Convert to smart object. Double click. File. Place embedded. Naku, pag hindi nyo pa nasa ulo, ito paulit-ulit na natin ginagawa. Okay. Place. Enter. Right click. Create clipping mask. Control T. Ayan. Then, enter. Control S. Ayan na siya. And then, normal, multiply. Okay. So, dito naman tayo. Left. Manggas. Okay. Naku, pag hindi nyo pa po ito nasa ulo, nang ulit kong 2, 4, 8, 10 beses kong inuulit. 10 beses kong inulit. Okay. Pen tool. Alt, scroll. Testing nga kung pwede itong malayuan. Masyadong kasi. Masyadong zoom. Okay. Control Enter. Create clipping mask. Add layer mask. Convert to smart object. Oops. Double click. Natin. Tapos, file, place embedded. Sana yan. Ito ba? Okay. Enter. Right click. Create clipping mask. Command T. Control T. Then, adjust na natin. Tama ito yung dragon. Yan. Okay na yan. Saglit. Enter. Control S. Okay, so nandiyan na siya. Tapos, multiply. Okay. And then, last part. Lalagay natin ito. Apelyado at numero. So, pwede nyo naman i-duplicate na ito or pwede din namang create na lang kayo ulit ng bago. So, bakit hindi siya nakikita? I-adjust nyo siya sa taas. Ayan siya.
Lagay niyo siya sa pinaka-top. Ayan. Lagay natin siya sa sorry. Where is that name? Okay. Dita natin. Sobrang liit. 72. Ano ba yung ginamit ko dito? Check ko lang ha. Sabak. 48, 50. 50 na lang gagamitin ko. Okay. Isa pa. Ano ba yung 5.5? Ayan natin. Mga 200. Okay. Control T nyo lang. Select nyo yung text as Control T para maigalaw natin. And then, nag-snap naman siya kapag naka-center na. Enter. Nilagyan ko yata siya ng stroke na black. Okay. So, click nyo lang ito. And then, right-click ninyo, blending options. Tapos, sa blending options, marami ng choices dyan. Double-click nyo sa stroke. Tapos, ayan, kulay black. And then, size. Okay, na siguro, 8. Okay, and then click okay. Hindi ko nalalagyan tong name kasi pangit siya tignan dito. Hindi ko gusto. Okay? So, that's it. So, this is our the final output ng ating polo shirt sublimation design. So, if you wanted to create, kung meron kayong design dito para sa kwelyo, so gawin nyo lang po yung step na pinakita ko. So, hopefully, kaya na po ninyong gawin. I want it as realistic as possible. And hopefully, dapat po, no? Hindi hopefully, no? Na dapat po ay magaya kung ano yung pina-approve po ninyo na draft. Okay? So, this is the end of my discussion. The instructions are provided na kanina doon sa first part po nitong ating discussion. So, yun lamang po and thank you. Export nyo na po pala, File, export, then export as JPEG, then export. Okay, so polo shirt, design. Ito na lang kasi meron na ako kanina. Then, click po ninyo yung save. So, say for example, gusto nating palitan itong front design. Okay, so inner design, double-click ninyo. Tapos, pwede po ninyo itong i-delete. Tago na lang muna natin. Then, file, place embedded. I-try natin itong design na to. And then, right-click natin, create clipping mask, Control T. So, for example, ito yung design na gusto po ninyo. Control S. Ang hide ko dito. Tingnan nga natin kung nagre-reflect siya dito. Hindi. Kasi, naka-hide lang siya dito. Burahin ko to. Lagay ko na lang ulit mamaya. Ay, sorry, mali. Ayan. So, in-hide ko siya doon kanina. At ito po yung itsura niya. So, napalitan na siya. So, any design, no? As long as you select the area pala na gusto po ninyong lagyan ng design. So, ayan po siya. Okay.
So, yan na po 'no, meron na tayong full sublimation design ng ating shirt. Balik natin sa dati, kasi yan po yung nasa demonstration. And sabi ko nga sa inyo, you need to create a separate file, and do'n niyo po ilalagay yung design ninyo para mabilis na po ninyo yung ilagay po dito sa template po natin. So, yun lang, and thank you so much po kung umabot kayo hanggang dito.